isa. At tayo po ay gaganap sa isang panambahan kung saan ay magkakalayo at sa kabila ng lahat ay ito po ay ating gagampanan. Pero bago po yun ay tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagpapalakas mo ng aming immune system upang hindi kami madaig ng karamdaman. Maraming salamat po, Ama, sapagkat Ikaw ang naglagay ng immune system sa aming katawan upang ito ay gumawa ng kanyang tungkulin, pag-regulate ng mga bagay-bagay na pumapasok sa aming katawan. Salamat po, Ama, sapagkat tunay na hindi mo kami pinabayaan. Sa umagang ito, humingi kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa. Kami po iyong linisin, dakilang Ama, at ganun din, pag-ingatan mo ang bawat pamilya at ang aming buong kongregasyon. Dalangin po, dakilang Diyos, na ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Sa umagang ito, itinataas ko po sa iyo ang aming bansa. Dalangin ko po, Panginoon, ng bawat isa ay tunay na makaunawa ng kasalukuyang kalagayan at nang hindi manatiling ignorante sa mga bagay-bagay, lalo na sa spiritual na bagay at ganoon din sa opposite nito. Kaya dakilang Diyos, sa umagang ito, hiling po namin ng patnubay ng iyong Santong Espiritu. Mangusap ka po sa amin. Dakilang Diyos, turuan mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Natin pong teksto ay matatagpuan sa aklat ng Isaiah chapter 1 verses 2 hanggang 20. Natin pong babasahin ay hanggang verse 7. Ganito po ang sinasabi. Makinig ang kalangitan, gayon din ang kalupaan, sapagkat si Yahweh ay nagsasalita. Pinalaki ko't inalagaan ang aking mga anak, ngunit naghimagsik sila laban sa akin. Nakikilala ng mga baka ang kanyang Panginoon at ng asno kung saan siya pinakakain ng kanyang amo. Ngunit, hindi ako nakikilala ng Israel. Hindi ako nauunawaan ng aking bayan. Bansang makasalanan, mga taong puno ng kasamaan, mga anak ng masamang tao, mga anak ng katiwalian. Itinakwil ninyo si Yahweh, nilait ang banal ng Diyos ng Israel, at pagkatapos ay tinalikuran ninyo. Bakit patuloy kayong naghihimagsik? Nais ba ninyong laging pinaparusahan? Ang isip ninyo'y gulong-gulo, ang damdamin ninyo'y nanlulumo. Kayo'y puno ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Katawan ninyo'y tagtad ng pasa, latay, at dumudugong sugat. Ang mga ito'y nagnanaknak na at wala pang benda, at wala man lamang gamot na mailagay. Sinalanta ang inyong bayan, tupok ang inyong mga lunsod, sinamsam ang mga dayuhan, ang inyong mga lupain, at winasak ang mga ito sa inyong harapan. Purihin po ang salita ng Panginoon. Pong Isaiah chapter 1 verses 2 hanggang 20 ay nahahati sa tatlong bahagi. Talatang 2 hanggang 7. Ito po ay tumutukoy sa tila baga sumbat sa bayan ng Diyos, sa Israel. Sumbat ng Diyos. Ang bansang Israel sa paningin ng Diyos.
Ito po yung tinutukoy dito. Nilalaman nito, talatang 2 hanggang 7. Talatang 8 hanggang 13, dito po ay binanggit ng Panginoon, malapit nang igawad ang hatol sa bansang Israel. At pangatlo, talatang 14 hanggang 20, hindi na nalulugod ang Diyos sa pagtitipon ng bansang Israel. So yung pong tatlong bagay na yun ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Una, ang bansang Israel sa mata ng Diyos, sa paningin ng Panginoong Diyos. Dito, unang-una, sinabi ng Panginoon, siya ay pinalaki, inalagaan ng Diyos ang Israel. Kung ating matatandaan, ang umpisa po nito ay ang pagtawag ng Diyos kay Abraham upang mabuo ang bansang Israel. Pinalago ito sa Egypt at nung malago na, ay inihatid na doon sa lupaing nakatakda para sa kanya. So, espesyal ang bansang Israel sa paningin ng Diyos. Inalagaan, pinalaki, pinalakas, pinadami. Kaya lang, sa bandang huli ng talatang 2, sabi rito, ngunit naghimagsik sila laban sa akin. Ano ba yung paghihimagsik? Hindi lang ito yung katulad nung nangyayari sa mga riot, yung nangyayari sa buong mundo ngayon. Tingnan mo, may riot sa US, sa iba-ibang mga siyudad, sa London, may rally sa Toronto ngayon, meron din. Kahapon sa Toronto, meron din. At sa New Zealand, meron din. So, buong mundo yung paghihimagsik laban sa mga kinaukulan. So, doon po, ang bansang Israel naghimagsik laban sa Diyos. Paano ba nila ginawa yung paghihimagsik? Una sa lahat, sabi rito, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno kung saan siya pinapakain ng kanyang amo. Ibig sabihin, alam ng Israel kung sino yung kanilang Diyos, kung sino yung kanilang Panginoon, pero hindi nila ito kinikilala. Tayong mga tao, parang namana natin yung ganong uri ng ugali sa bansang Israel. Alam nating may Diyos, alam nating may utos ang Diyos, hindi natin sinusunod yung utos ng Diyos. Yun ay paghihimagsik. Tingnan mo pag yung magulang nag-utos sa kanyang anak tapos hindi man ginawa, nagagalit. Dahil ang pakiramdam niya, naghihimagsik yung kanyang anak laban sa kanya. So yun po ay paghihimagsik. Yung pagkalimot, hindi pagkilala sa otoridad ng Diyos. Yun ay isang uri ng paghihimagsik. Sabi rito, mabuti pa yung baka, mabuti pa yung asno. Kung minsan nga, mas malambing yung aso. Pag ikaw umuwi sa bahay, masasalubungin ka at makita mo kagad yung buntot na gumaganon-ganon. Yung aso, parang mga tao hindi ganon. So, ganon yung nangyayari. Sa ayaw natin sa gusto, may sahog ng paghihimagsik sa ating mga puso. Kulang tayo sa pagbibigay pahalaga sa ating mga mahal sa buhay. At yun ay isang uri ng paghihimagsik. Pangatlong bagay sa paghihimagsik, sa verse 4, sabi rito, bansang makasalanan, mga taong puno ng kasamaan,
mga anak ng masasamang tao, mga anak ng katiwalian, itinakwil ninyo si Yahweh. Itinakwil si Yahweh. At dito po ay makikita natin sa pagtakwil, ang katumbas niyan ay nilalait ang Diyos. Nilalait ng bansang Israel ang Diyos. At pagkatapos ay tinalikuran. Pinakamahirap sa lahat, makaibigan man at bigla kang talikuran, masakit. Yung bang hindi ka papansinin, magsalita ka, hindi ka sasagutin, masakit. Yun ay isang uri ng pagtalikod. Ganon. So dito, tinalikuran ng bansang Israel. Ngayon, sa papaano? Sa pamamagitan ng hindi nila pagsunod sa kautusan ng Diyos. May utos ang Diyos. At yung utos ng Diyos, yun yung kanyang kalooban. Pero yung mga Israelita ang sinusunod, ang sarili nilang kalooban. Yun ang nangyayari sa kanila. At dahil doon, ang sabi ng Diyos, tinalikuran ninyo ako. Sa talatang 5, bakit patuloy kayong naghihimagsik? Nais ba ninyong laging pinaparusahan? Tandaan natin, hindi pinababayaan ng Diyos na walang parusa yung mga naghihimagsik, palaging pinaparusahan. Kaya dito, ang sabi ng Diyos, gusto ba ninyong palagi kayong parusahan? Ang isip ninyo'y gulong-gulo, ang damdamin ninyo'y nandulumo. Ibig sabihin, ang kanilang isip hindi nakatuon sa Diyos, ang kanilang damdamin hindi nakasandal sa Diyos. Yun ang sinasabi ng Diyos dito, na palagi silang naghihimagsik. Kayo'y puno ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Katawan ninyo'y tadtad ng pasa, latay at dumudugong sugat. Ang mga ito'y nagnanaknak at wala pang benda. Wala man lamang gamot na mailagay. Ano ang tinutukoy niya dito? Puno ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Mula ulo hanggang paa. So dito ay isa sa mga parusa ng Diyos ang magkaroon ng karamdaman. Ang mga Israelita, yun ay parusa ng Diyos sa kanila dahil sa hindi nila pagsunod sa Panginoon. Itinatakwil nila, tinatalikuran nila ang Panginoong Diyos. Kaya ang parusa sa kanila ay magkaroon ng sakit o karamdaman. Kaya marahil yung nangyayari ngayon na parang lumalabas, ipinapalabas na lahat ng tao sa daigdig may karamdaman. Lahat. So doon, makita natin na parang hawig yung nangyayari ngayon. At isa pang malungkot dyan ay lumalabas, iisa yung karamdaman. Iisa yung uri ng sakit ng lahat ng tao sa buong daigdig. Iisa. So doon po makita natin na yung mga nagaganap sa bansang Israel noon ay nauulit sa ating panahon. Ang dahilan, hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Yun yung tanging dahilan at makikita natin dito sa Israel na gano'n talaga yung nangyayari sa kanila. Gusto kong ulitin yung paulit-ulit kong sinasabi na John chapter 7 verse 19 na sinabi ng Panginoong Yesus sa mga Israelita, hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan? Bakit wala man lamang isa sa inyong sumusunod? Walang sumusunod kahit isa. So yun po yung
sitwasyon. Kaya po ganun ang nangyari sa bansang Israel at marahil ganun din sa atin ngayon. Siguro ang nangyayari, ito'y sa pantaha ko lang. Nakikinig tayo, buong puso tayong nakikinig, pero hindi natin na ilalapat sa tunay na buhay. Kung inyo pong mapapansin, ang pagsamba, yung fellowship, yung gathering, buong mundo natigil. Buong mundo natigil. At sa Israel, may mga kasaysayan na ganyan. Paulit-ulit na nangyayari sa kanila. Pag yung pagsamba ng Israel ay hindi nakalugod-lugod sa Diyos, pinapatigil ng Diyos. So yun yung katotohanan na medyo masakit at posibleng tumatama rin sa atin. Posibleng pag kumanta, kanta ka, pag sinabing amen, amen ka, pero pagdating mo doon sa labas, sa tunay na buhay, eh hindi ganon sa nandito sa loob. Iba. So, posibleng yun yung nangyayari. Sa verse 7, sinalanta ang inyong bayan, tinupok ang inyong mga lungsod, sinamsam ng mga dayuhan ang inyong mga lupain, at winasak ang mga ito sa inyong harapan. Ito po ay nagsasaad ng kaguluhan at pagkawasak sa bansang Israel. So sa pagsuway nila sa Diyos, yun yung mangyayari sa kanila. Hindi pa man nangyayari, ayan na ang sinasabi ng Diyos, yan verse 7. Tupok ang inyong lungsod. Yun na yung sinasabi. Ibig sabihin, ilang sandali na lamang, matutupok na sila. At totoong nangyari yun sa panahon ni King Nebuchadnezzar. At pag pinakinggan natin yung salita ng Diyos sa pamagitan ng propeta Jeremiah, ay sila ay kukunin, tatanggalin sa kanilang bansa at ililipat sa ibang bansa at sila ay gagawing alipin sa loob ng 70 taon. So mga kapatid, yun po ang tingin ng Diyos sa bansang Israel. Ang dahilan, naghimagsik, nakalimot sa Diyos, tumalikod sa Diyos, at sabi rito, dahilan diyan ay ang inyong lupain ay tiwangwang sa paningin ng Panginoon at sasakupin ito ng ibang bansa. Pero ngayon sa ating panahon, ito kasi sa region lamang ng Israel. Pero pag tinignan natin sa ating panahon ngayon, buong mundo. Para bang may sumasakop na isang kapangyarihan sa buong mundo. Pansinin po ninyo, 4 lang na bansa yung hindi man nakinig. 4 lang. Ibig sabihin, buong mundo ay nagawang pasunurin ng kalaban. O ituring nating kalaban kasi lahat ng bansa ay gagawing bangkarote para mangutang sa kanila. O tayo, ilan yung utang natin? 8.5 billion. Trillion. Mas malaki pa sa ating taunang budget. Paano na yun? Di nabaon na tayo ng husto sa utang. Hindi lang tayo. Iba-iba pang mga bansa, ganun din ang mangyayari. Mababaon sa utang. Kung baga, pag inanalyze natin maigi, yung karamdaman ngayon, business at saka pagsako. Business.
At gusto nilang sila lang ang nasusunod. Pag sinabing lockdown, lockdown lahat. Meron lang talagang hindi man sumusunod. At katulad ng Sweden ay isinaalang-alang nila yung kanilang ekonomiya. Pag nag-lockdown kami, titigil ang aming negosyo. Kaya hindi pwede. Hindi sila lockdown. Tuloy-tuloy ang kanilang trabaho, tuloy-tuloy ang kanilang eskwela. Pero karamihan ng mga bansa, tigil ang negosyo, bagsak ang ekonomiya, tigil ang mga lahat ng mga social gatherings, tigil. So, parusa yan ng Diyos sa sanlibutan. Parusa. Ngayon, may ginagawa ba ang mga tao para makinig sa Diyos? Wala. Pansinin ninyo, nandun nakatuon ang paningin sa WHO. Kung ano yung ikumat nila, yun na lamang yung totoo at tama. Pero, ang mga tao hindi nagsisikap na mag-isip, ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa atin? Pero lahat yan nagdadasal. Ang dasal ng karamihan, itigil na yung salot. Itigil na yung salot. Pero mga kapatid, may nangyaring salot sa Israel eh. Sa aklat ng mga bilang, chapter 25. Sinabi ni Apostol Pablo na sa isang araw, 23,000 ang namatay dahilan dun sa salot. Pero, ang ginawa ni Moses at saka mga leader niya, nanangis sila, nagdasal na itigil na yung salot, pero hindi tinitigil ng Diyos yung salot. Buti na lamang may pamangkin siya na ang pangalan ay Pinehas at handang sumunod sa sinasabi ng Diyos, sa instruksyon ng Diyos. Pag nakita niya yung isang Israelita, may dalang isang Moabita sa kanyang bahay, pinuntahan niya at kaagad niyang pinatay. At sabi po ron sa sunod na talata, kaagad tumigil ang salot. So, sino ang tama ang ginawa? Si Moses o si Pinehas? Si Moses yung leader. Pero siya nagdasal, nananangis. Pero si Pinehas, hindi. Naghanap siya ng mga Israelitang gumagawa ng mali, ng kasalanan, at kanya itong pinatay. Dahil yun ang instruction ng Diyos para itigil ang salot. Naniniwala ba kayo na sa isang iglap, kayang patigilin ng Diyos itong salot na ito? Kaya yan. Ang problema lang natin, baka hindi natin inaalam kung ano yung instruction ng Diyos. Pero sigurado ko lahat, nagdadasal, itigil na yan. Parang si Moses. Pero ano kaya talaga yung pinapagawa ng Diyos? Pangalawang bagay, sabi sa verse 8 hanggang verse 14, malapit nang igawad ang hatol. Meron pa itong mas mabigat na hatol na mangyayari sa kanila. Ang panalangin, ang panawagan ng Diyos, kapag hindi kayo nagsisi, matutulad kayo sa Sodoma at Gomora. Gaano ba natin kabisado yung Sodoma at Gomora sa Biblia? Tandaan natin, parang Nineveh yan. Ang Nineveh, sabi ng Diyos, gugunawin ko na. Pag hindi kayo nagsisi yung taga Nineveh. Kaya hindi tinuloy yung gunaw. Ang Sodoma at Gomora, hindi nagsisi. Kaya hanggang ngayon, tunaw sila. Pati yung kanilang lupain, hindi tinutubuan ng halaman hanggang ngayon. Marami kong napanood at nabasa na mga nagsasaliksik doon mismo at nakikita niyo na parang yung lupa hanggang ngayon, sunog pa rin. So verse 10, sabi rito, mga pinuno ng Israel, pakinggan ninyo si Yahweh. Ang inyong mga gawa
ay kasing sama ng sa Sodoma at sa Gomora. Kaya't pakinggan ninyo at pag-aralan ang katuruan ng Diyos ng ating bayan. So, ibig sabihin, hindi sila nakikinig, hindi sila nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya hindi nila nasusunod ang kautusan ng Diyos. Maski pa naman tayo mag-apply sa isang kumpanya, hindi natin babasahin yung patakaran doon, hindi natin masusunod. Ngayon, pag talagang sarado ang ating isipan, ay hindi talaga tayo makakasunod. Sa verse 11, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog, sa taba ng mga bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga turo, mga kordero at mga kambing. Dito po natin makikita na sila'y religious. Ginagampanan nila yung kanilang tungkulin sa templo. Pero hindi na yun kalugod-lugod sa Diyos. At yun yung dapat nating pag-isipan ng tudo. Alamin natin kung yung ating bang ginagawa ay kalugod-lugod sa Diyos. Dapat saliksikin natin mabuti ang ating mga puso. Alamin natin kung kalugod-lugod pa, kung katanggap-tanggap pa ba sa Diyos yung ating ginagawa. Dito, sumasamba sila. Nagdadala ng mga handog, pero anong sabi ng Diyos? Hindi ko na nagugustuhan ang inyong mga handog. O kaya, humantong sa pagkawasak ng templo na pinatayo ni Solomon. Dahil ang handog na yon ay pawang kasalanan sa paningin ng Panginoon. Gumagawa sila ng seremonyas para sa kanilang kasalanan, pero hindi naman nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Ganon pa rin sila. Kaya sa verse 11, sabi rito, hindi na kalugod-lugod sa Diyos ang kanilang mga handog. Sabi rito, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog. Mga bakang, taba ng bakang inihahandog. Sawa na. Ibig sabihin, wala ng mali ng espiritu. Mga kapatid, gusto ko huwag ninyong kalimutan, ang unang-unang naghandog, si Cain at si Abel. Naghandog yung dalawa, parehong the best yung kanilang handog. Pero ang makapagtataka dyan, bakit yung kay Abel tinanggap, yung kay Cain hindi tinanggap? Ngayon, nung panahon yun, hindi rin malaman ni Cain bakit hindi tinanggap yung kanya. At kahit basahin natin yung Genesis, hindi talaga natin malalaman kung bakit hindi tinanggap. Mabuti na lamang mayroong aklat ng Hebreo. At doon nakalagay sa chapter 11 ang dahilan kung bakit hindi tinanggap. Dahil si Abel may pananampalataya kaya tinanggap, yung si Cain walang pananampalataya kaya hindi tinanggap. So, mechanical lamang kay Cain yung kanyang handog. Kaya sabi ko nga, ulit-ulit kong binabanggit nun, kung maglalagay ka rin lang dyan sa ating offering box, na hindi katanggap-tanggap ang iyong puso, huwag ka na lang maglagay. Dahil baliwala din yung ilalagay mo. Hindi tatanggapin ang Panginoon. Yung sa mga treasurer natin, secretary, tatanggapin nyo. Hindi nila alam eh. Ang puso, ay alam ng Diyos yung puso. So verse 12, sabi rito, sinong nag-utos sa inyong maghandog sa harap ko? Sino nga ba yung nag-utos? Ang Diyos ang nag-utos. Pero bakit sinasabi niya, sino nag-utos sa inyo? Bagamat siyang nag-utos, pero mali yung
pagsunod ng mga tao. Sumasamba, pero hindi pagsamba ang dating sa Panginoon. Kaya posible lahat ng mga gathering, congregational gathering sa buong mundo sa ating panahon, 2020, ay kaya pinatigil ay sapagkat hindi na ito kalugod-lugod sa Panginoon. Verse 30, huwag na kayong magdala ng handog. Ibig sabihin, huwag na kayong sumamba. Dahil baliwala naman inyong pagsamba. Ibang espiritu ang meron kayo. Huwag na kayong sumamba. Sabi dito, walang halaga ang inyong handog. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot ako sa inyong mga pagtitipon, yung fellowship. Hindi nag-glorify si God sa fellowship. Ang dami pa namang mahihilig doon sa mga gathering na yan. At ang intindi nila, ministry. Ay talaga kayang nag-glorify ang Panginoon. Ay kung nag-glorify, bakit pinatigil? So mga kapatid, sabi rito, pati yung inyong mga piyesta, mga bagong buwan, mga araw ng Sabat, wala nang saysay. Dahil kayo ay makasalanan. Ibig sabihin, hindi nababago yung kanilang pagkatao. Dapat sa pagsamba natin, araw-araw nababago yung ating pagiging tao. Dapat araw-araw nagiging pamukha ng pamukha tayo sa Panginoon. Dapat ganun. Sa pangatlong bagay, hindi nalulugod ang Diyos. Sabi rito, labis akong nasusuklam sa inyong mga pagdiriwang kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo papakinggan sapagkat marami ang inyong pinaslang. So mga kapatid, dumarating sa punto na sinabi ng Diyos, hindi ko kayo papakinggan sa inyong panalangin sapagkat kayo ay masasama. Malungkot. Hindi didinggin ang panalangin. Verse 16, linisin ninyo ang inyong sarili. Magbalik loob kayo sa akin, sa aking harapan. Kasamaan ninyo'y inyong tigilan. So mga kapatid, ang Christianity ay righteous living. Hindi religion. Righteous living. Matuwid na pamumuhay. Yun talaga yung Christianity. Dapat natin maunawaan ang gusto yun. At ang palatandaan sa isang totoo at tunay na Kristiyano ay makikita natin dito sa verse 19. Sabi rito, kung susundin ninyo ang aking sinabi, tatamasain ninyo ang ani ng inyong lupain. Ibig sabihin, ligtas ka sa karamdaman, ligtas ka sa kalaban, masagana ang inyong pamumuhay. Dahilan sa pagsunod. Kung nababasa ninyo ang aklat ng Deuteronomy chapter 28, verses 1 hanggang verse 14. Pag sinunod, pagpapalain, pagsumuway, curse, sumpa ang aabutin mo. So, sabi rito ng Panginoon sa verse 18, hali kayo, tayo'y magpaliwanagan. Ang Diyos handa pa rin magturo, mag-akay sa kabila ng lahat ng pagiging masama ng mga Israelita. At sabi ng Diyos dito,
gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo at ng bulak. Imagine mo, napakaganda ng gusto ng Diyos. And yet, humantong pa rin doon sa hatol ang Israel. Napakaganda ng layunin ng Diyos. Nagpatuloy pa rin sila sa pagsuway. Isang halimbawa, ang droga na ipinagbabawal ay nakakasama sa katawan. Nakakasama yan sa katawan. Ipinagbabawal. Pero bakit marami ang gumagamit? Ay may utos naman na huwag gumamit. Doon mababakas natin yung espiritu ng Israelita. Hindi nakikinig sa utos. Nandito sa unang bahagi. Hindi nakikinig. Baliwala yung nagsasalita. Baliwala yung nag-uutos. Yun yung katotohanan dito. Kaya yung mga tao ay nagdodroga sapagkat baliwala sa kanila yung utos. Yung pagbabawal. Bawal tumawid, tumatawid. Nung araw, bagong mag-asawa kami ni Lulit noon, isa pa lang ang aming anak. Sinasamahan ako, nag-aasir kasi ako. Usually sa Tagalog ako nag-aasir noon. Hapon yun. Sinasabayan ako nung isang missionary. Diyan sa farmers noon, katatapos lang yan masunog nun, ay pinaganda nila. Ginawang glass lahat, paikot. Yung panahon yun. Nung baguhan pa ngayon, nabubunggo ako sa glass eh. Kasi parang wala. Meron parang glass. Ngayon, pauwi kami, galing sa simbahan. Magkasabay kami ng isang misyonary. Di lalabas na kami, di dalawa yung labasan dalawa yung pintuan, isang exit at saka isang entrance. Mas malapit kami doon sa entrance. Yung kasabay kong missionary, palabas na doon. Hinawakan ko sa hindi dyan, dito tayo. Dito tayo sa exit. Paglabas namin sabi sa akin straight ka pala kasi wala nang masasalubong pwede nang lumusot. Parang gano'n. So, ganon ang ating ugali. Kahit bawal tumawid, pag tingin mo ng kabila at tumatakbo. Simpleng instruksyon, hindi talaga nasusunod. So mga kapatid, yan po yung kasaysayan ng Israel. Sa pagiging relihiyoso nila, hindi na sila naging kalugod-lugod sa Diyos. So, bilang konklusyon, mga kapatid, number 1, dahilan sa paglayo sa kautusan, naging masama sila sa paningin ng Diyos. Dahilan sa paglayo. Ang kasamaan ay lumala pa. At ito ngayon ay lalapatan ng parusa. Tandaan natin, palaging may consequence yung kasalanan. Hindi pwedeng walang consequence ang ginawang kasalanan. Kaya bago ka gumawa ng kasalanan, isipin mo muna, ano kayang mangyayari sa akin pag ginawa ko ito? Dapat ganun. Hindi yung bahala na. Marami sa ating ganun. Bahala na. Pero hindi yun. Mali yun. Dapat isipin mo yung consequence. Si Eva, nang tinukso ng dyablo, inisip ba niya yung consequence? Hindi. Ang naisip niya,
yung benefit pag sumuway na sinasabi ng Diablo. Yun yung kanyang inisip. At ganoon din tayo. Bihira tayo mag-isip ng consequence. Pangatlo, ipinatitigil ang pagsamba kapag hindi nakalugod-lugod sa Diyos. Pinapatigil ng Diyos. Tandaan natin, 2 beses nagpatayo ng templo ang Diyos sa Israel. Yung una, ito yung panahon ni Isaiah, dahil hindi nakalugod-lugod ang kanilang pagsamba, pinawasak ng Diyos ang templo. Pangalawa, sa panahon ni Jesus Christ, mali yung kanilang pagsamba, ipinawasak na rin ng Diyos yung templo. Hanggang ngayon, wala silang templo. Kaya lang mayroong Israel ngayon. Pero ako kasi naniniwala ako sa Biblia, kaya naniniwala akong hindi totoong Israel, yung Israel ngayon. Sapagkat sa Biblia may nakalagay na mayroong fake na Israel. Revelation chapter 2 verse 9, Revelation chapter 3 verse 9. Magkakaroon ng fake na Israel at magpaparusa sa mga totoong Israel. Kung nagbabasa kayo, mayroong sa Israel na Orthodox Jew. Orthodox Jew. Magmandi ako nakakapunta ro, pero nakikinig ako sa mga interview doon sa mga Orthodox Jew. Para sa kanila, wala pang Israel nation ngayon. Dapat wala pa. Dahil mangyayari lamang yon pag dumating na ang Misaya. Yun yung kanilang inaasahan. At yun yung biblical. So ipinapatigil ng Diyos, kahit pa yan ay ipinag-utos niyang pagsamba, pinapatigil niya pag hindi na kalugod-lugod sa Kanya. So mga kapatid, bilang paglalapat, sikaping magkapariho ang buhay at ang pananampalataya. Minsan kasi, lumalabas sa ating bibig, ako'y sumasampalataya sa Diyos, hindi naman sumusunod. So pagtalikod yun, paghimagsik sa Diyos. Pangalawa, lahat ng kabugtutan o kasamaan, tandaan natin, may katapat na parusa. Kaya wag na natin hangarin, abutin natin yung parusa. Huwag nating hangarin yun. Number 3, isagawa ang ipinag-uutos ng Diyos. Huwag yung kung ano yung gusto nating gawin. Kundi alamin natin kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Dahil ang dapat masunod ang kalooban ng Diyos. Yun yung dapat masunod. Matthew chapter 7 verse 21. Ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi makakarating sa langit. So huwag nating sundin ang ating sariling haka-haka, sariling kalooban, kundi ang hanapin natin ang kalooban ng Diyos. So yun po yung tatlong bagay na dapat nating baunin palagi. Sikapin, magkapariho ang buhay at ang pananampalataya. Pangalawa, lahat ng kabugtutan, tandaan natin, may katapat na parusa. Lahat yan may katapat na parusa. At pangatlo, alamin natin kung anong ipinag-uutos ng Diyos at sundin ito. Huwag yung sarili nating gusto ang ating sundin. Tayo po yung manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Ama, sapagkat narito ipinapahayag mo kung ano yung tama. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat mayroong kasaysayang nakasulat upang aming itong mabasa at upang aming maunawaan at upang hindi namin ulitin ang kanilang ginawa. Salamat po, Ama, sa katotohanan ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
tayo po ay mayroong banal na hapag. At ito po ay sinabi ni Apostol Pablo, ang mga aral na ito ay tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinabahagi ko naman sa inyo. Na ang Panginoong Yesus noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang banal na hapag po ay pag-alaala sa pagliligtas na isinagawa ng Diyos. Yun po yung dapat nating panghawakan doon. Hindi ito nakakatanggal ng kasalanan, hindi ito nakakapagpabuti bilang isang Kristiyano, kundi inaalaala yung ginawa ng Diyos na pagliligtas. Mahalaga dahil tayo madaling makalimot. Kaya mahalaga yung inaalaala. Kaya tayo ay meron tinatawag ng mga anniversary ay upang alalahanin ulit yung nakalipas na. Kasi malilimutan natin pag hindi natin ginawa. Kailangan natin gawin. So bago po natin gawin yan, ay ipanalangin po natin ang ating sarili sapagkat kailangan handa tayo, karapat dapat tayo tumanggap sa katawan ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa kapatawaran na pinagkaloob mo sa amin. Sa gayon, maging karapat dapat kami sa iyong banal na hapag. Pagkalain mo, Panginoon, tinapay ang sa akin upang mananiwag palagi sa aming alaala ang ginawa mong pagliligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, narito po ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Yesus na siya'y nagbayad para sa ating mga kasalanan. Bago po natin kainin, tayo po magpasalamat. Panginoon, maraming salamat po.
kapatid, narito ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon na tinawag niyang bagong tipan ng sino mang sumampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Bago po natin inumin ating pong itaas at ating sabihin ng Panginoon hanggang sa muli mong pagbabalik. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa unang hapag, aming pagdalangin Panginoon. Tulungan po kami na manariwa sa aming alaala ang ginawang